Makakausap po muna natin ang isa po sa mga accredited lawyer sa International Criminal Court. Kababayan po natin, isang Pilipino na accredited po sa International Criminal Court bilang isang abogado. Siya rin po ang nagsisilbing Executive Director at Head ng Center for International Law o kilala po sa pinaikling Center Law. Si Attorney Gilbert Andres, magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much. Maraming salamat po for joining us sa Bombo Radio Philippines. Attorney Gilbert Andres at welcome sa ating pong programa. Kamusta ho kayo ngayon? Kamusta ho ang ginagawa ho ninyong pagmonitor diyan sa bahagi po ng The Hague sa the Netherlands para dito sa nalalapit na pagsisimula ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para ho sa madaling pag-unawa siguro paano ba ang pagkakaiba ho ng International Criminal Court sa mga korte o mga lokal na korte dito ho sa Pilipinas, attorney? Sige, ganito kasi yung difference sa ICC actually yung hindi siya kagaya nung sa ating domestic proceedings sa Pilipinas kung saan kailangan i-present as witness yung mga biktima. Bagkus syempre may nilalaan po na puwang ang Office of the Prosecutor para mag-present ng kung sino man po sa mga victim side. Pero ang gusto ko lang pong siguro ipaalala sa lahat dahil po may masiselan po at meron pong heightened security risk hindi talaga masasabi kung sino pong victims families ang ipepresent pagkus pwede ngang tsaka na yon sa trial proper. Basta ang mahalaga ngayon sa confirmation of charges na ipakita na dapat po ituloy sa trial proper. Kaya siguro yun po yung mga detalye na hindi talaga specific sa ngayon dahil sa security risk po. Sa ngayon po, attorney, I'm sure marami din po sa mga kababayan po natin ang nagtatanong ho dito. Lalo at may mga nauna na pong mga impormasyon na parang may mga susunod pa pong mga maaaresto dito ho sa ating bansa. As of now, meron po kayong impormasyon kung may mga bagong serye o bagong set po ng mga warrant of arrest dito sa ating bansa from International Criminal Court? Sa panig na yan, sa issue yan, mahirap talagang masabi, mahirap mag-speculate kung meron mga standing warrants of arrest. Kasi yan po ay talagang ex parte po yan na proceedings. Meaning to say, hindi po alam ng kung sino man except yung OTP at yung pretrial chamber. Kaya wala po talaga makapagsabi na mayroong mga arrest warrant. Bagkus malalaman na lang natin yan kung mai-issue na. Bakit? Kasi kung alam po yan natin at alam po yan ng buong madla, wala na po yung element ng ng isang arrest warrant to be served Kaya mahirap mag-speculate as of this moment. Ang sa tingin ko lang po, ang focus po ngayon ng Office of the Prosecutor, base na rin sa schedule, ay yung confirmation of charges sa September 23 to 26. Or yung element of surprise, ika nga, attorney. Anyway, maraming salamat for joining us. Panghuli na lamang, alam kong busy din po kayo dyan ngayon. May report po na naglabas po ng arrest warrant of arrest, ang isa pong local court sa may Davao. Laban po ito doon sa isang lumutang na testigo dyan sa International Criminal Court. Makaka-apekto ho ba ito? At paano rin po kung may ibang mga court order na lalabas laban po sa iba pang mga magiging potential witness, attorney? Actually, hypothetical to. Kasi no one knows for sure na siya nga isa sa mga witnesses ng prosecutor. Kasi naka-redact naman heavily yung mga submissions ng prosecutor. Bagkus siguro ang sagot ko na lang is another hypothetical. Kung ano man po ang mga domestic proceedings with respect to a potential witness, it should not affect yung ICC proceedings po. So, yun lang po siguro ang masasagot ko in a hypothetical situation po. Actually, talaga yan, nasa discretion talaga yan ng Office of the Prosecutor kung sino pong ipepresenta bilang mga witnesses po. At sa confirmation of charges, in fact, ang talagang practice po ng Office of the Prosecutor talagang by documents, mga sworn statements. Napakamadalang po na merong in-person
na witness. Ikalawa po, gusto kong i-emphasize na kung sino man yung piliin ng Office of the Prosecutor, that's within the prosecutorial discretion. No? Hindi siya kasi kagaya sa atin na yung complainant ay kailangan siyang i-present. Kasi remember, talagang wala ang makakapagsabi sa isang international criminal court proceedings na siya po yung complainant. Wala pong makakapagsabi niyan. Kasi hindi po siya gagaya ng sa Pilipinas na may complainant sa isang criminal complaint. O bagkos ang pwede pong siguro sabihin, may mga submissions na binigay sa Office of the Prosecutor. Pero wala po talaga makakapagsabi na siya po ay isang complainant. Kasi in fact, tingnan mo po ang Rome Statute, wala po yung word na complainant. Ang meron po ay victim, meron po witnesses, ang accused, at ang Office of the Prosecutor at yung suspect. Yun lang po. Kaya mahirap talagang mag-speculate. Siguro sa mga kababayan natin, ang pakinggan po natin kung ano po yung sinasabi po ng ICC. Tingnan po natin yung website ng ICC para po mas klaro po kung ano po yung nangyayari ngayon sa ICC. Attorney, sa pagitan po ng local or domestic court natin dyan sa may International Criminal Court. From time to time, muli po kaming uugnay po sa inyo habang nalalapit na rin po itong September 23 hearing. Maraming salamat, ingat po kayo dyan. Ang isa po sa mga kababayan po nating accredited lawyer sa International Criminal Court, si Attorney Gilbert Andres, mga kabombo. Siya rin po nagsisilbing Executive Director ng Center for International Law o kilala po sa pinaikling tawag na Center Law, si Attorney Andres, mga kabombo.